Magkakaiwalay na insidente ng pamamaril na hinihinalang may kaugnayan sa papalapit na barangay elections ang naiulat sa iba't ibang lalawigan. Sa Inupacan Leyte, isang kapitan ang binaril sa ulo habang bumibili ng pagkain ng manok. Narito po ang report. Mga tama ng bala sa ulo at sa iba pang bahagi ng katawan ang ikinamatay ng kapitan ng barangay Anonan sa San Guillermo, Isabela. Ayon sa pulisya, pinagbabaril si Rosendo Sigismundo ng riding in tandem sa bayan ng Angadanan. Papuntang palengke ang biktima kasama ang kanyang hipag sakay ng tricycle. Inihinto ng biktima ang tricycle para linisin ang windshield na lumapit sa kanila mga suspect at saka namaril. Posible raw personal na alitan o may kinalaman sa trabaho ang pamamaril. Sa Binyan, Laguna, nakuna ng CCTV ang pamamaril ng 4 na lalaki sa barangay hall ng barangay Mamplasan, 2 barangay Kagawad at 1 barangay Tanod ang patay. Sugatan ng 1 pang kagawad. Nakatakbo naman si barangay chairman Romel Dikdikan. Ayon sa pulisya, posibleng may kinalaman ng pamamaril sa barangay elections. Tatakbo ulit para sa ikatlong termino si Dikdikan. Sa Panikitarlac, pinagbabaril ang bahay ni barangay Captain Yoli Flores. Ayon sa ilang saksi, isang SUV ang nakita nila sa labas ng bahay nang mangyari ang pamamaril. Ipinaalam nila ang plaka nito sa pulisya at nalamang pag-aari ito ng intelligence branch ng Paniki Police. Hindi naman itinanggi ng pulisya na meron silang sasakyan na kapareha sa deskripsyon ng mga saksi. Iniimbestigahan na ang mga pulis na gumamit ng sasakyan. Sa Inupacan Leyte, binaril sa ulo ang kapitan na si Celso Malangis ng barangay Tawo-Tawon habang bumibili ng pagkain para sa alagang manok. Ayon sa may-ari ng tindahan, riding in tandem ang namaril. Nagtago raw siya agad at tumawag ng pulis. Politika ang tinitingnang motibo sa krimen.